Alam niyo ba, mga mahal kong senior citizen, na napakaraming nasa edad na 60 pataas ang nakakaranas ng paghina ng mga binti. Ang hirap pumakbang at ang mabilis na pagkapagod. Marami sa inyo nagtataka kung bakit ganito ang pakiramdam, lalo na kung sa tingin ninyo ay kumakain naman kayo ng mga prutas na masustansya. Nakakalungkot isipin na napakaraming Pilipino ang hindi nakakaalam na merong mga prutas na sa kabila ng pagiging masarap at popular ay posibleng nagiging sanhi ng paghina ng inyong mga binti at pagkasira ng inyong kalusugan, lalo na sa ating edad. Minsan, ang akala natin nakakabuti ay siya pala nagpapalala ng ating mga nararamdaman. Naranasan nyo na ba yung pakiramdam na parang ang bigat ng mga binti nyo sa umaga? O kaya naman, madali na kayong hinggalin kahit konting lakad lang? Baka napapansin nyo rin na ang dating sigla at tibay ng inyong mga paa ay tila unti-unting nawawala. Ang masakit na katotohanan ay, para sa maraming Pilipino, lalo na sa mga senior, ang paghina ng mga binti ay hindi lang dahil sa katandaan. Madalas, ito ay konektado sa mga bagay na ating kinakain araw-araw. At nakakagulat na kasama rito ang ilang prutas na paborito nating lahat. Hindi ninyo kailangang magtiis sa ganitong kalagayan. Mayroon tayong magagawa. Sa video na ito, tatalakay natin ang 7 prutas na karaniwang kinakain ng mga Pilipino na kung hindi wasto ang pagkonsumo ay posibleng nakakasama sa inyong kalusugan, lalo na sa tibay ng inyong mga binti at pangkalahatang kagalingan pagtuntong ng edad na 60. Hindi natin sinasabi iwasan ninyo ang mga prutas na ito ng tuluyan, kundi ang maging mas maalam sa pagkonsumo nito. Pagkatapos ng video na ito, mas magiging malinaw sa inyo kung bakit nararamdaman ninyo ang ganitong mga pagbabago sa katawan at kung paano ito maiiwasan. Siguraduhin ninyong tapusin ang video dahil may reon akong ibabahagi na tiyak na ikagugulat ninyo at magpapabago na inyong pananaw. Ngayon, simulan natin ang pagtalakay sa mga prutas na ito. Ang una nating titingnan ay ang isa sa pinakapaborito at pinakasikat na prutas dito sa Pilipinas, lalo na kapag tag-init, ang mangga. Naku, sino ba naman ang makakatanggi sa matamis at makatas na mangga? Mapahilo na may bagoong o hinog na, paborito talaga ito ng halos lahat. Sa Pilipinas, sadyang bahagi na ng ating kultura ang mangga at madalas kinakain natin ito nang walang pakundangan, lalo na kung libre o nakikita lang sa bakuran. Ang problema mga kaibigan, lalo na kung hinog na hinog ang mangga, napakataas ng sugar content nito. Kapag mataas ang asukal sa prutas, mabilis itong nagiging glucose sa ating katawan. Kapag mabilis na dumami ang glucose sa dugo, nagkakaroon tayo ng tinatawag na sugar spike. Para sa mga senior citizen, ang madalas na sugar spike ay maaring magdulot ng inflammation o pamamaga sa loob ng katawan. At alam nyo ba na ang inflammation ay isa sa mga pangunahing sanhi ng pananakit ng pasukasuan at paghina ng mga kalamnan? Isipin nyo, kapag sumasakit ang mga tuhod nyo o hirap kayong tumayo mula sa upuan, madalas ay may kinalaman yan sa pamamaga. Kapag tuloy-tuloy ang pagpasok ng matataas na asukal sa ating sistema, lumalala ang inflammation na nagpapahina sa ating mga buto at kalamnan sa paglipas ng panahon. Hindi lang yan, pagkatapos ng sugar spike, madalas nasusundan ito ng sugar crash. Dito nyo mararamdaman ang biglaang pagkapagod, pagkawala ng enerhiya at pagiging antukin. Paano tayo makakakilos ng maayos at makakapag-ehersisyo para palakasin ang mga binti kung palagi tayong nakakaramdam ng pagod? Ang payo ko para sa mangga ay, kung hindi may iwasan, piliin ang medyo hilaw pa o di kaya ay yung tamang hinog lang, hindi yung sobra-sobra ng lambot. Limitahan ng dami, hindi ibig sabihin na bawal ng kumain ng mangga, kundi maging mas maingat sa dami at dalas ng pagkain, lalo na kung may diabetes o pre-diabetes kayo. Kung kakain man isabay sa pagkain na mayaman sa fiber at protina tulad ng pagkain ng isang maliit na slice kasama ng isang balanseng pagkain para mabawasan ang bilis ng sugar absorption. Susunod naman sa listahan natin ay ang saging. Naku, ang saging. Ang sarap nito bilang merienda o kaya naman sa umaga. Madaling bilhin, mura at masarap. Ang saging ay kilala sa pagiging magandang source ng potassium na mahalaga para sa puso at muscles.
Pero mga kaibigan, mayroong pagkakaibang saging na hilaw sa saging na hinog na hinog. Habang naghihinog ang saging, lalong nagiging asukal ang starch content nito. Kaya, yung saging na berde pa, mas mababa ang asukal kumpara sa saging na may mga batik-batik na o itim na ang balat. Yung saging na sobrang hinog, sobrang tamis at malambot na ay punong-puno na ng asukal. Kung regular kayong kumakain ng saging na sobrang hinog, lalo na kung ilang piraso pa sa isang araw, katulad din ito ng pagkain ng matamis na candy, lalo nagiging ang sobrang asukal tulad ng nabanggit ko kanina ay nagdudulot ng inflammation na nakakasama sa inyong kasukasuan at nagpapahina sa inyong mga binti. Bukod pa rito, ang madalas na pagkonsumo ng saging na sobrang hinog ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar na lalong delikado para sa mga may diabetes o nasa panganib na magkaroon nito. Para maiwasan ito, piliin ang saging na medyo berde pa o yung dilaw pa lang at matigas-tigas. Mas mababa ang glycemic index nito. Ibig sabihin, mas mabagal ang pagtaas ng blood sugar. Kung gustong kumain ng saging, isang maliit na piraso lang. At iwasan ang pagkain nito sa gabi, lalo na kung wala na kayong masyadong gagawin pagkatapos. Mas mainam itong kainin sa umaga o bago mag-ersisyo para magkaroon ng enerhiya. Tandaan, moderation ang susi. Ang pangatlo naman ay ang kubas, malilit na prutas pero punong-puno ng tamis. Madalas itong kasama sa mga handaan o kaya naman ay kinakain bilang merienda habang nanonood ng telebisyon. Napakadali kasing kumain ng ubas, isa-isa lang, kaya hindi mo namamalayan na ubos mo na pala ang buong basket. Ang problema, dahil maliliit ang ubas, marami tayong nakakain sa isang upuan lang. At kahit maliliit ang mga ito, mataas din ang sugar content ng ubas. Kung isipin nyo, ang isang tasa ng ubas ay mayroong katumbas na halos 23 gramo na asukal, na halos kapareho na ng isang regular na soft drinks para sa mga senior citizen, lalo na kung hindi aktibo. Ang sobrang asukal na ito ay mabilis na nagiging taba at nagiging sanhi ng weight gain. Kapag tumataas ang timbang, lalong nahihirapan ang ating mga binti at tuhod. Mas mabigat ang bitbit ng mga kasukasuan na nagdudulot ng pananakit, pamamaga at paghina. Buko pa sa sugar content, ang ilang uri ng ubas ay mayroon ding mataas na level ng fructose, isang uri ng asukal, na kung labis ang konsumo ay maaaring magdulot ng liver fat accumulation at insulin resistance. Kapag nagkaroon ng insulin resistance, mas mahirap para sa katawan na kontrolin ang blood sugar na nagpapataas ng panganib sa diabetes at iba pang komplikasyon na direktang nakakaapekto sa mobility at lakas ng mga binti. Kaya, kung mahilig kayo sa ubas, huwag kainin ng paisa-isa na parang mani. Bilangin ang kakainin, mga 5 hanggang 10 piraso lang sa isang upuan. At siguraduhin na ito ay bahagi ng isang mas balanseng merienda. Halimbawa, isabay ang ubas sa isang maliit na piraso ng keso o almonds para magkaroon ng protina at healthy fats na makakatulong sa pagbagal ng sugar absorption. Mahalaga ang pagiging conscious sa dami para hindi tayo madala sa sarap at tamis. Ngayon, naunawa na natin ang tungkol sa mangga, saging at ubas. Dumako naman tayo sa ika-4 na prutas na maaring nakakasama sa inyong mga binti at pangkalahatang kalusugan kung hindi tama ang pagkonsumo. Ito ay ang pakwan o watermelon. Napakasarap ng pakwan, lalo na kapag mainit ang panahon. Napaka-refreshing at punong-puno ng tubig. Marami ang nag-iisip na dahil halos puro tubig ang pakwan, ay napakababa ng calorie nito at walang gaano masamang epekto sa kalusugan. Tama, mataas ang water content ng pakwan na nakakatulong sa hydration at mayroon din itong vitamina C at A. Ngunit ang hindi alam ng marami ay ang glycemic index o GI ng pakwan ay napakataas. Ang glycemic index ay sukatan kung gaano kabilis itinaas ng isang pagkain ang blood sugar ng isang tao. Ang pakwan ay may GI na halos 76 na mas mataas pa sa puting tinapay at ilang uri ng candy. Kapag kinain natin ang pakwan, lalo na kung isang malaking hiwa o maraming hiwa, mabilis na tataas ang inyong blood sugar. Tulad ng nabanggit ko na kanina, ang mabilis na pagtaas ng blood sugar ay nagdudulot ng inflammation sa katawan na direkta at hindi direktang nakakaapekto sa mga buto, kasukasuan at kalamnan.
Para sa mga senior citizen na may arthritis o iba pang kondisyon sa kasukasuan, ang labis na inflammation ay nagpapalala ng sakit at paghina. Bukod pa rito, ang madalas na sugar spikes ay maaaring magdulot ng insulin resistance na nagpapahirap sa pagkontrol ng blood sugar at nagpapataas ng panganib ng type 2 diabetes. Kung mayroon na kayong diabetes, lalong delikado ang pagkonsumo ng maraming pakwan. Hindi ibig sabihin na wag na kayong kumain ng pakwan. Ang susi ay ang moderation at timing. Limita ng sarili sa isang maliit na hiwa lamang at mas magandang kainin ito kasama ng pagkain na mayaman sa protina at fiber para mabawasan ang bilis ng pagtaas ng blood sugar. Halimbawa, pagkatapos ng isang ulam na may manok at gulay, isang maliit na hiwa ng pakwan ay mas mainam kaysa sa kumain ng maraming pakwan ng nag-iisa. Sunod naman ay ang pinya o pineapple. Ang pinya ay isa ring prutas na masarap, lalo na kung sariwa at matamis. Mayaman ito sa vitamina C at bromelain, isang enzyme na may anti-inflammatory properties. Dahil dito, marami ay nag-iisip na ang pinya ay puro kabutihan lang. Totoo na mayaman ang pinya sa benepisyo, ngunit tulad ng ibang prutas sa listahan natin, ang problema ay nasa dami at uri ng pinya na kinakain. Ang hinog na pinya ay mataas sa natural na asukal kapag kinain ito sa sobrang dami, lalo na kung walang kasamang protina o fiber, mabilis din itong nagpapataas ng blood sugar. Ang asukal sa pinya, partikular ang fructose, ay maaring magdulot ng problema sa atay at metabolismo kung labis ang konsumo. Para sa mga senior citizen, ang sobrang asukal mula sa pinya ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang, lalong naglalagay ng pressure sa mga binti at tuhod. Bukod pa rito, ang madalas na sugar spikes ay nagpapababa ng enerhiya sa katagalan. Mararamdaman ninyo ang pagiging matamlay at pagod na lalong magpapahirap sa inyo na maging aktibo. Ang payo ko para sa pinya ay piliin ang sariwang pinya kaysa sa delatang pinya o pinya juice dahil ang mga ito ay madalas na may dagdag na asukal at mas kaunti ang fiber. Limitahan ang sarili sa isang maliit na hiwa lamang sa isang upuan. Kung meron kayong sensitibong tiyan, ang asim ng pinya ay maaaring magdulot ng heartburn o stomach upset na hindi rin nakakatulong sa pangkalahatang kaginhawaan. Isipin ninyo, kung masakit ang tiyan, paano kayo makakakilos ng maayos? Ang ika-6 naman na prutas ay ang langka o jackfruit. Alam ko marami sa atin ang mahilig sa langka, sariwa man o inilagay sa halo-halo. Ang langka ay may kakaibang lasa at aroma at maraming Pinoy ang gustong-gusto ang tamis nito. Ang langka ay medyo matamis, lalo na yung hinog na hinog. Hindi lang ito basta matamis, kundi mataas din ang calorie content nito. Ang bawat piraso ng langka ay mayaman sa carbohydrates na mabilis na nagiging asukal sa katawan. Kung isipin nyo, ang langka ay isang dense na prutas. Ibig sabihin sa maliit na bahagi nito ay marami na ang calories at asukal. Para sa mga senior citizen, ang regular na pagkonsumo ng malaking dami ng langka ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang pagtaas ng timbang na tulad ng nabanggit ko na kanina ay nagdaragdag ng stress sa mga binti at tuhod at nagpapaina sa mga kasukasuan sa paglipas ng panahon. Bukod pa rito, ang labis na pagkonsumo ng langka, lalo na kung ikaw ay may diabetes o pre-diabetes, ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng blood sugar levels. Ang mga pagbabago sa blood sugar ay hindi lang nakakaapekto sa inyong enerhiya, kundi sa inyong pangkalahatang kalusugan din. Maaari itong magdulot ng pagkalabo ng paningin, pagiging manhid ng mga paa, neuropathy, at iba pang komplikasyon na direktang nakakaapekto sa inyong kakayahang makakilos ng malaya at maginhawa. Kaya kung mahilig kayo sa langka, kainin ito ng may pagtitimpi. Gawin lang itong treat o pahabo sa pagkain at sa napakaliit na dami lang, isang maliit na piraso lang, hindi yung isang dakot o kalahating buo. Ang susi ay ang pagiging aware sa kung gaano karami ang inyong kinakain at ang panghuli sa ating listahan ay ang chiko sa podila. Sigurado akong marami sa inyo ang lumaki sa pagkain nito
lalo na kung may puno ng chiko sa inyong bakuran. Napakasarap ng chiko, lalo na yung sobrang hinog na at malambot na. Napakatamis at para sa ilan ay sadyang nakaka-addict. Pero dahil sa sobrang tamis nito, ang chiko ay isa sa mga prutas na may pinakamataas na sugar content. Ang isang medium size na chiko ay maaaring maglaman ng higit sa 20 gramo ng asukal. Kung kumakain kayo ng 2 o 3 chiko sa isang upuan, para na rin kayong kumain ng 3 o 4 na kutsarang asukal. Ang ganitong karaming asukal na mabilis na pumapasok sa inyong sistema ay nadudulot ng malaking pagtaas ng blood sugar. Ito ay nagreresulta sa mabilis na pagkaubos ng inertya pagkatapos ng sugar spike. Naramdaman nyo na ba yung biglaang pagiging matamlay pagkatapos kumain ng sobrang tamis? Iyan ang epekto ng sugar crash. Kapag palagi kayong nakakaramdam ng pagod at kawalan ng enerhiya, mas mahirap para sa inyo na maging aktibo, maglakad-lakad o gawin ang mga simpleng gawain sa bahay na nakakatulong sana sa pagpapanatili ng lakas ng inyong mga binti. Bukod pa rito, ang sobrang asukal ay nakakatulong sa pagkakaroon ng visceral fat, yung taba na bumabalot sa ating mga internal organs na mas delikado at nakakadagdag sa panganib ng heart disease at diabetes. Ang lahat ng ito ay indirectly nakakaapekto sa inyong mobility at pangkalahatang kagalingan. Kaya kung gustong kumain ng chiko, isang maliit na piraso lang at gawing paminsan-minsan lang na treat, hindi pang araw-araw na merienda. Mas mainam pa rin ang pakain ng mga prutas na mas mababa ang asukal. Ngayon naintindihan na natin kung bakit ang mangga, saging, ubas, pakwan, pinya, langka, chiko ay maaring magdulot ng paghina ng inyong mga binti at masamang epekto sa inyong kalusugan kung hindi wasto ang pagkonsumo, lalo na sa ating edad. Ang punto rito ay hindi ang tuluyang pag-iwas sa mga prutas na ito, kundi ang pagiging mas maalam at responsable sa kung ano at gaano karami ang ating kinakain. Mahalaga ang moderation. Hindi masama ang prutas, pero ang labis na pagkonsumo ng mga prutas na mataas sa asukal ay may negatibong epekto, lalo na sa mga senior citizen na mas sensitibo ang katawan sa pagbabago ng blood sugar at mas madaling maapektuhan ng inflammation. Natatandaan niyo ba na sinabi ko sa inyo na mayroon akong ibabahagi na ikagugulat ninyo sa dulo? Ito na yon. Ang tunay na nakakagulat na katotohanan ay hindi ang prutas mismo ang kalaban, kundi ang labis na dami at ang ating mindset sa pagkain. Karamihan sa atin, lalo na tayo mga Pilipino, ay sanay na kumain ng marami. At kapag masarap, tuloy-tuloy. Ang problema ay hindi natin iniisip ang may epekto sa ating katawan sa katagalan. Ang tunay na secret ay ang kakayahan nating makinig sa ating katawan at ang disiplina na limitahan ng sarili kahit na gustong-gusto natin ang isang pagkain. Ang pagkakaroon ng malakas na binti at isang malusog na katawan ay hindi lang tungkol sa pag-iwas sa masamang pagkain, kundi ang paggawa ng matalinong desisyon sa bawat kagat. Tandaan niyo, mga mahal kong senior citizen, ang malilit na pagbabago sa ating mga gawi sa pagkain ay maaari magdulot ng napakalaking epekto sa inyong kalusugan at kaligayahan. Hindi pa huli ang lahat para simulan ng pagbabago. Simulan ninyo sa pagbabawas ng dami ng mga prutas na mataas sa asukal at sa halip ay mas kumain ng mga prutas na mababa ang asukal tulad ng avocado, berries at mansanas na may tamang sukat din. Mahalaga rin ang regular na paggalaw at tag-ehersisyo, kahit simpleng paglalakad lang para mapanatili ang lakas ng inyong mga binti at kalamnan. Ang bawat hakbang na inyong gagawin at bawat pagkain inyong pipiliin ay may malaking kontribusyon sa inyong magandang kalusugan. Napakalaki ng may itutulong ng inyong mga karanasan at pananaw. Gusto kong malaman ang inyong mga iniisip tungkol sa ating tinalakay ngayon. Ano sa tingin ninyo ang pinakamahirap na prutas na babawasan ninyo? O baka mayroon kayong sariling tips na nais ibahagi sa ating komunidad? Ibahagi lang ang inyong mga salubin sa comment section sa ibaba. Ang inyong mga komento ay napakahalaga at maaaring makatulong sa ibang mga senior citizen na nanonood. Kung nahanap ninyo ang video na ito na nakakatulong at nagbigay ng bagong kaalaman,
Huwag kalimutan na mag-like sa video at mag-subscribe sa ating channel para sa mas marami pang kapaki-pakinabang na impormasyon at tips tungkol sa kalusugan para sa ating edad. Mas marami pa tayong pag-uusapan para sa inyong ikagaganda ng buhay. Alagaan ninyo ang inyong sarili dahil karapat dapat kayong mamuhay ng buo at masaya sa bawat yugto ng inyong buhay. Patuloy tayong lumakas at maging malusog sa bawat edad.